Wala na raw pinala desisyon si Senadora Grace Poe kaugnay sa kanyang kandidatura, pero dahil sa mga ipinupukol sa kanya na issue, ngayon ay mas lalo pa raw siyang nauudyok na tumakbo sa eleksyon 2016. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Solong anak siya ni Fernando Poe Jr. at Susan Roses, pero hindi lingid sa kaalaman ng publiko na inampon siya ng mga itinuturing na hari at reyna ng pelikulang Pilipino. Nabigay nila sa akin ang pagmamahal na kailangan siguro ng isang tunay na anak . Ang kanyang pagiging foundling na siyang tawag sa mga inabandona ng magulang, posible bang magamit para ma-question kung natural-born citizen si Poe? Pwede kasing pagdudahan kung Pilipino ba ang kanyang mga magulang kundi sila kilala. Pero matagal na raw sinisikap tukuyin ni Poe kung sino ang kanyang mga magulang. The 80-year-old woman who first took me in, who introduced me to my ninang and my ninang eventually brought me to my mom, was there and told me exactly the same story. Nakita kita, nagsisimba ko alas 5 ng umaga. Pag ganun ko, nakita ko may baby doon. Tumakbo ko, natakot ako. Sa kanyang binyag, bit-bit siya ni Sayong o Chayong militar na ayon sa kampo ni Poe ay siyang nakapulot sa kanya sa simbahan ng Haro, Iloilo noong 1968. Pero ayon sa kwento ng matagal nang naging kasambahay ni na FPJ, inabot si Poe kay Chayong ng bayaw na si Edgardo Militar na naroon din sa binyag. Iniwan daw si Poe sa simbahan ng tunay niyang ina para makuha ni Edgardo dahil si Edgardo umano ang nakabuntis sa kanya. Nagsimba na si Edgardo, siya ang nakakuha sang bata. Pero sabi ng apo ni Edgardo, itinanggi raw nito na anak niya si Poe. Napulot lang daw niya ang bata sa simbahan. Ipinagkatiwala si Poe ng pamilya militar sa pamilya Ledesma na siyang nagbigay nito sa mag-asawang Poe. That time kay si Lola ko wala man dire. Kay I think ana daw siya sa city, nagpa-city. Pagbalik niya, pag-abot niya, dito siya nakibot nga may dala ng bata si Lolo. Ang ibig bang sabihin nila na ang isang batang pinulot ay hindi na pwedeng mangarap na manilbihan sa mas mataas na posisyon at walang karapatan ng parehong oportunidad sa iba. Ano't ano man, sabi ni Attorney Romulo Macalintal, isang election lawyer, maituturing na natural-born Filipino si Poe. Naniniwala tayo sa Universal Declaration ng United Nations on Human Rights na ang isang tao ay hindi pwedeng walang bansa. Hindi ka pwedeng maging stateless. Kaya nagkaroon dyan ng prinsipyo kung saan ka nakita, yun ang iyong nationality. Hiwalay pang isyu ang inungkat ng una. Hindi raw natural-born citizen si Poe dahil minsan na niyang isinuko ang pagiging Pilipino para maging American citizen. Naaawa ko sa kanila na pinagdidiskitahan nila ang issue na ito, na parang gano'n na rin ang ginawa ng mga nawawala na ng pag-asa nung tumatakbo si FPJ. Sabi ni Macalintal, naresolba na ng Supreme Court ang isyong ito noong 2001 sa kaso ni Teodoro Cruz na isang dating US citizen. Sabi ng korte, sa panunumpa ni Cruz bilang Pilipino, nabalik din ang pagiging natural-born nito. Kung ang iyong dating citizenship ay natural-born, so when you reacquire, what you reacquire is your being a natural-born Filipino citizen. Kung 10 years resident ka, pero maaaring 5 years ka palang nag-renounce. Yes, oo, ganun. Kasi resident ka na eh. And you're still qualified. You're still qualified. Kasi pinag-uusapan dyan, hindi yung citizenship, kundi yung residence mo. Wala pang desisyong tumakbo sa 2016 si Poe, pero dahil sa mga naglabasang issue, Sabi nga nila, ilang percent na ba ang iyong desisyon? Sa tingin ko mga 50% at mas lalo pa nilang tinutulak na mapalapit sa 100%. Sandra Aguinaldo, GMA News.